Alam nyo, sa tuwing nagbabayad ako ng buwis, hindi lang po pera ang inilalabas ko. Kasama dun ang pagod ko, ang pawis ko, ang pangarap ko. Sa bawat sentimong binabayad ko, katumbas yun ng ilang oras na trabaho, ilang gabing nag-overtime just to make ends meet. Iniisip ko, okay lang. Para naman etong ginagawa ko ay para naman sa bayan natin. Para sa kalsada na dinadaanan ko, para sa ospital na pupuntahan ko in case magkakasakit ako. Para sa mga batang pumapasok sa eskwelahan. Sa bawat pisong binabayaran ko, may binuo akong pangarap sa isipan ko. Ang kwento ng pag-asa. Pero minsan, pag tinitingnan mo yung paligid, di naman minsan, like everyday mong nakikita, diba? Bakit nabutas pa rin yung mga kalsada? Bakit hindi pa rin naaayos ang dami-dami nating mga baha? Bakit palagi yung daan na kakasimento lang may sira na agad? For repair again and again and again. Like, for how long do they really have to do that? Yung mga pasyente, yung mga nanganganak, nasa hallway ng hospital na wala man lang matinong like rooms for them to accommodate. At saka, I really don't understand kung bakit ganun. The Philippines is such a rich country. If you're just gonna add up everything na na-mention nila about sa mga crazy projects na yan, goodness, it's time for us naman po, mga kababayan. Kailangan natin, gumising na tayo. Gumising na tayo. We need to stand firm for all these crazy, corrupt officials and all the involved individuals. They're very greedy. Napakasakim nila. Sino ba naman kasi ang may hawak ng mga pangarap na to, no? Hindi lang po ito pera. Hindi lang po ito. It's not just about money. Sa lahat ng mga taxpayer na nagbabayad, sa lahat ng sentimong binabayad namin, may pangalan po yan. Pangalan ng isang tao, ng isang magulang, ng isang mamamayang Pilipino na nag-aalala sa future ng mga kabataang Pilipino, ng mga pamangkin ko, ng mga kapatid ko, at kung sino-sino pang mga bata na mananatili dito sa Philippines. Pangalan ng isang driver na nagdarasal na sana walang mangyaring aksidente sa daan. Pangalan ng isang estudyante na gustong makatapos. Tapos maririnig mo na lang sa media or sa balita na, sorry, nagkamali kami. Nawala, na-mismanaged yung project. Inakaw. Nawala? You've gotta be kidding us.
Para nawala ang mga pangarap namin. Ha? Pangarap ng most of the poor Filipinos. Like me. Paano mo at paano niyo nanakawin ang pangarap at ang pag-asa ng buong bayan? Ang pera na ninakaw niyo, hindi lang po cash. Hindi lang po cash. Alam niyo ba yun? Ninakaw niyo ang bawat sentimo pinagtatrabahuan namin. Ang buong buhay po ng aking pagkatao, ng aking mga pamilya, ang sinira niyo. Mga kawatan, mga magnanakaw, I hope you'll rot in hell. You'll be crawling for mercy. Without arms, without legs, you'll be crawling in hell. At yung bigat na yan, hindi yan mababayaran ng kahit anong yaman sa mundo. Remember that. Sa papel na pinipirmahan ko, when I pay the tax every year, at sa bawat piso ninakaw niyo, may kasamang pirma po yan na nagsasabing, hindi ako papayag na tuluyan niyo nakawin ang pag-asa namin, ang pangarap namin, na sana maging maganda ang Pilipinas, na sana yung mga magnanakaw na tulad niyo ay magbago, makulong, pagbayaran niyo, even in eternity. Babalikan po kayo ng mga pera na ninakaw niyo. Babalikan at babalikan kayo. Hindi man sa hukuman, for sure, because we have a very flawed justice system. Let's admit it. Kundi sa konsensya niyo. Kung may konsensya kayo, o nga naman, wala kayong konsensya. Sana sa bawat luha ng mga taong pinahihirapan niyo, may katumbas na pananagutan kayo. See you in hell. Remember, hindi lang to buwis. Ito yung pag-asa namin. Ito yung mga pangarap namin. Mga kinabukasan ng mga bata, mga kabataan ng Pilipinas. Dahil sa wala kayong konsensya, unaffected kayo. You are evil. Dahil dito minsan, ito yung rason kung bakit nabubuhay pa kami. Because we want to make sure you'll rot in jail. It may not be a jail here in the Philippines, a jail together with your evil monsters, robbers and thieves of the Philippines. You will rot in hell. You will be crawling for mercy. Mga magnanakaw, mga kawatan ng bayan.